Ang kabombot ka sa nation mula ho sa isu ng flood control projects at iba pang mga anomalya sa infra projects ng DPWH dito ho sa ating bansa. Balikan ho na natin ang usapin pa rin dito sa may ICC, o International Criminal Court, kaugnay pa rin ng mga kasong kinakaharap ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Tribunal. Nasa linya na ho ng ating komunikasyon. Walang iba ang Executive Director ho ng Centered Law at International Criminal Court accredited lawyer, si Attorney Gilbert Andres. Kaugnay pa rin ho dito sa naging development sa kaso ng dating Pangulo sa International Tribunal. Magandang umaga po, Attorney Gilbert, and welcome to the program. Unang-una, matanong lamang ho namin, same question na tinanong namin kay Attorney Conti. Ano ho ang take ninyo sa development nitong pagpapaliban pa rin sa confirmation of charges laban kay former President Rodrigo Roa Duterte, attorney? Opo, dun po sa mga biktima po, gusto po nila iparating na they're deeply, saddened, by the postponement dahil matagal na rin po silang naghihintay para po sa next step na ito for justice. Kaya they're deeply frustrated din po dun po sa nangyari. Attorney, matapos ho ninyong marinig ito, nabigyan ba kayo ng kopya ng findings itong doktor para ho sa idinadahilan ng kampo ni Duterte na unfit for trial itong dating Pangulo? Wala po kaming kopya noon at hindi din po siya publicly available. In fact, publicly redacted yung version po na fina-file na mga submissions po ng defense. Kaya hindi mo rin actually mahulaan na yun yung although pwede mo lang magkaroon ng educated guess po, hindi ko talaga sigurado kasi redacted nga yung publicly available version ng mga filings ng defense. So, ano naman po itong iti-take na action ng inyong panig? Do you have any appeal or motion para ho sa ICC to act on it para kahit papaano hindi gaano ang feeling ho ng mga victims ay biktima na nga sila, well, nagkaroon pa ng delay na pabor pa sa dating Pangulo? Dalawang hakbang. Una, papakinggan po namin ang aming pong mga partner clients na mga biktima, kung ano po kanilang saloobin. At kalawa po, paparating po namin ito. Yung pong deep na frustration at yung sadness po ng mga biktima dun sa pangyayaring postponement. Gusto po namin iparating itong views and concerns na to sa pretrial chamber po through channels. Usually, attorney, mga gaano po ang itinatagal para magpatuloy muli, indefinite man ito, pero syempre kung dahilan lang naman ay unfit for trial for now dahil sa kanyang kondisyon, siguro may ibibigay na time frame and later on may ruling. And usually gaano po katagal na mag-rule ang ICC sa ganitong alibay? Dalawang punto. Una, hindi talaga indefinite yung period of postponement. In fact, meron po talaga siyang period, although hindi lang po sinabi ng pretrial chamber sa kanyang decision. Kaya ang aming po expectation at pwede po nating ma-expect magkaroon po talaga ng confirmation of charges. Bagkos hindi lang po alam yung definite na na schedule po na yun. So may lalim na raw po sa interview ng ICC si former PCSO General Manager Rina Garma para naman tumistigo sa kanyang pagkakasangkot ho dito sa drug war campaign ng dating administrasyong Duterte. Ano po ang take ng prosecution team at ng inyong mga client? We welcome po itong bago pong update na ito doon po kay Colonel Garma at we hope makakatulong po ito sa kaso. Bagkos talagang ang pinal po na magde-decide kung maprepresenta po siya na witness ay talagang yung Office of the Prosecutor. Kaya we welcome po ito. At sa tingin po namin, ito rin po ay magandang development dahil nagpapakita din po ito ng full cooperation po ng Philippine government na matagal na rin po namin sinasabi na dapat po mag-fully cooperate ang Philippines sa ICC investigation kahit na po lumabas pa po sa ICC Rome Statute ng Pilipinas dahil may natitira pa rin pong obligasyon ng Pilipinas sa ICC.
Attorney, finally, sa loobin na lamang ninyo sa mga panukala na bumalik ang Pilipinas sa ICC Rome Statute. Any take on this, Attorney? Oo, we also look forward and we welcome po kung babalik man po ang Pilipinas sa ICC Rome Statute, dahil ito po ay papahiwatig ng strong message na ayaw po ng Pilipinas ng impunity para po sa mga international crimes. With that, maraming salamat, Attorney, sa pagpapaunlak po sa panayam na ito. From time to time din, hingi po kami ng development hinggil pa rin ho sa mga kaso ng dating Pangulo dyan sa ICC. Maraming salamat po. Ay maraming salamat din po at mabuhay po tayong lahat. Mga kabombat kasaniso, nakapanim natin walang iba si International Criminal Court accredited lawyer, Attorney Gilbert Andres. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.